Lloyd Cabanyog. Actually, I'm a physics instructor. By background, I'm a physicist, physics professional, teaching physics instructor. I also do research in physics. But ang passion is on music. And as of now, I'm a music producer. I'm a YouTuber with almost 100,000 subscribers on YouTube and 150,000 in Facebook. Can we interview you behind the big student with sound engineering maestro? Yes, sure. We are here. So, what is the significance of sound engineering in physics? basically, sound engineering is signal processing. Yung Bisaya, no? Ang process niya is, ang pinaka-theory niya is actually Fourier transform, which is an integral part of the system. When you study waves, in order to understand waves more deeply and to control waves or whatever, say, we use Fourier analysis. And this is also the sa sound engineering, right? Ang sound engineering na siya yung actually, when you say mixing mo doon, for example, nakaisa ka instrument rin Moray sound niya, isa instrument ng Moray sound. And similar sila actually mga sarili-sariling distribution. Now, one is that kailangan din mag-posibleng mag-away na sila sa yung mga frequencies na mag-away sila. So, yung button is like, pag na mong gawas ka rin ang physics. The whole process is basically sound signal processing, which is rooted in the theories of physics. Can you describe your journey and what inspired you to pursue a career in sound engineering? Well, at first, I was a musician yet. Wala ako sa production, I was on the performer. Before CMU, I was a professional musician, earning by music. And when I was CMU, did a teacher na ako. And then, I started since sa una is performer ko, I tried what if ako na puntong what if ako mga songs ako ang i-produce, and meaning I have to go into production, not dili lang sa performance, dili sa production mismo. So pag ako sa production, you need to know about mixing, and music production is basically sound engineering, but it's not all sound engineering, no? Na yung mga sound engineer na dili sila musicians or just love music. Ang music production process is kumbaga pa 50% sound engineering and 50% is on composition and arrangement. So, mauna siya ang so I have to produce my own songs. Napilitan ko mag-push into sound engineering. Okay, otherwise I have to spend gasto kong dako kayo. Okay, mahal ba yung recording? Like, first project na ako, it costed 150,000. Second project, 80,000. Karang na music and video. So, karon, in order to eliminate the pinakadakot ng mga cost, maybe 90% of the cost, I have to do it on my own sa music and video production. What specific project or collaboration had the most significant impact on your career as a sound engineer? The most significant project in my career was actually before my production days. Wala ko balagaan ko sa sound engineering. I was a musician, a composer, an arranger. It was the first project, the first significant. As a sound engineer siguro, kung ako na yung producer, the significant production is, I think, if you have heard the song Idana, Idana was popularized first sa akong channel sa Tech Studio. Although nag-exist ang kanta before pa, but the first cover nga ni gawas ko sa Bukidnon nga ni-popularize siya was actually the Total Vibes version nga na which was based sa Inasa Jason and Brown. And then, pero before nga kanta siya balik sa Jason and Brown recording, it was already recorded sa ako as a Total Vibes
kumbaga pamurag na unang try na basically it was the version of Jason in Town. And tungod ana, pagtukar ba na sa Jason in Town, ang kanta is known na siya. So, murag, samot na siya ni ano pag yun. So, meaning, Idana was actually, murag, mingo ko siguro part sa legacy sa Fake Studio no, sikat na siya. And, I think, yeah, that song. But, don't get me wrong, the song existed sa una pa. 2000 na yata na siya nakanta, 2004. It was recorded by the Alimuan around 2008 or 2010. Pero wala siya nigawas sa Bukidnon. Naalang siya sa mga tribal, everything. First time na siya nigawas na popularize yun sa, sa production o sa Fake Studio. And, yeah, that was significant. And the fact na yung mga artists po, like sa Bohol, regionally became known sa Visayas because of sa Fake Studio. So, that's significant. That's the most significant part sa ako ang career. Kanagaling makaano kag-artist, makatag ang opportunity. Because karon, kung sa una ako ang play, ako ang nasa stage, karon ako nang mo-discover. Mura ganing mo ni mga vision. What is the most challenging mixing and producing? And how do you overcome these challenges? The most challenging depende sa texture or layer of instrumentation, no? The more nga daghan kaya na siya, the more nga lisod siya i-mix. And aside from that, you have, before ka mag-mix, mag-edit pa ka, may usahay ang mga musicians, dili ka timing yung sakto. And as a producer mo doon, dili man yung mga sakto lang, wala gini kaya sa musician, kaya sila limpyo, so di alam, mabubuang ang edit. It's actually very challenging kay critical siya. And usahay pag yun, mga instruments nga, for example, recording sila. Pag recording mo, di pa kayo masense ka, dili siya ingon nga okay na siya, paminaw mo, kay stress ka sa during recording. So di kayo pay attention sa quality of sound. Pag mix na nimo, dito na nimo ano ang quality of sound. For example, kaning bass, kung ano din mo, hindi klaro, kaning bungol, or something like, dili kayo ang yung high is, di kayo gawas, dito na ka maka-pay attention, and sometimes it's too late. Pero di ka nimo nga, record na ito usap, kay pangit ang so, muli problem, muli mga part kadaghanan diri, most mga musicians, ang mga gamit nila is entry level. Meaning, hindi siya mga branded, hindi sila mga nindot yun. Ang mixing sa mga nindot na gamit o hindi nindot na gamit actually naging difference. Dali yun i-mix ang itong mga lamig kay tingog na tungkol kay daghan kang pwede nga ma-boost na frequency or pwede makontrol mo siya kay reach siya ba? Magaling, kumbaga pa, naasya yung usod sa buhay, pwede mo siya makontrol mo siya. Pero pag ang instrument gan is nilindot ang kuha, ang kuhan, wala, because ang quality sa production starts with the input quality. Ibig sabihin, ang katong mismo, before pa i-record, quality na mismo sa sound sa imong ibutang. So kung ang imong instrument is actually bukot-bukot yun, lisod yan na siya. Munindot siya o sound, pero muna giningon nga the picks, grabe ng mga picks ang pinamalan. Can you share some of your favorite tools or software that you use for sound engineering and why you are essential in your work? Can you share some of your favorite tools or software? Tools. Of course, the primary tool of a sound engineer is the audio interface, no? Or the mixer audio interface. Audio interface actually is kung paano mo record ka, kasulod mo sa computer signal, that's digital. Or mixing pag-live. Siguro that's the main. Kumbaga pang gitarista, mauna ang gitara, no? Ang gitara mismo. Sa software, I'm using Reaper digital audio workstation na siya. And parang ito ginagamit including video production, video editing. So muna ang kuan ako.
how do you approach the creative of sound engineering such as creating unique sound, atmospheres, or passion? Creating a sound depends on the genre. Dapat manggod as a sound, as a music, one of the, I'm not only a sound engineer but a music producer. There's a difference actually. Sound engineer is particular sa sound processing. But a music producer is aside sa sound processing, particular siya sa usang na sound ang mukit anak. Or usang ng mga levels, or usang klase ng mga kuan, sa arrangement siya, sa dito sa music. So, ibig sabihin, for a music producer, one foot lies on the scientific, which is sound engineering, and the other foot is lies on music, which is the creative part niya. So, to produce a sound depends on on the genre na ano mo. Like for example, kung sa sounds snare drums yung gusto. It depends. Kay kung balad ka, like less compression siya, na medyo soft lang siya, nakakaanak. Kay marami ko siya, nga nasa punch at the same time, dili siya kanaging grabe ka man, like when you go into metal or hard rock. So, it depends on the genre. Kailangan mo i-sample sa kung gusto nila. Kung sa klase ng mga tone na kinahanglan ani, kung sa nga balance ang need, and kung sa nga level of compression ang like for example, sa vocals, kung sa mga kanta, soft, or kung sa hinanglan ba dito, soft na kailangan mo kung depende mo kung sa pag nakikita mo mga sa compression, sa EQ, kung sa mga So, that's actually based, kumbaga pa, you're using your scientific in order to mold or to create or mas mapanindot pa nimo ang music. So sa the other one, gusto ko kani nga sound. Gusto na ko ang guitar is medyo bungol, or gusto na ko ang guitar is ait siya tungod kay need siya diri, or depende. Gusto na ko ang reverb. It depends on the creative sa music producer siya yung kuha na actually gusto ko kani nga sound. Sa sound engineer, okay, sound niya paggawas. Pero nowadays, the sound engineer and the music producer are halos pareho na. Unlike sa una, itong mga recording studio, nasa na yung mga music producers and nasa na yung mga sound engineers separated kumbaga pa separate entities sila. As of now, kadaghan ng home recording studio, mauna ang recording, sa recording process, yung tawag na recording engineer, mixing engineer. Sa sound engineering, na-record, sa recording, sa mixing, sa mastering. No? So, mauna yung trabaho sa sound engineer. Could you share a behind the scenes story or an interesting anecdote from one or most may more about recording or mixing sessions? Kuhan siguro, the first video na nag-viral na akong video was katong atay na COVID. Atay na COVID. Binuang na actually ito siya namo. Actually, makita niyo ang video. Nagtaligod ko, nagkuhan ko ato. Wala may nagdahong, naman na ito siya. That was the break na pagkaman ng kaon. And ang nakita ko ato, kuhan ko siya. Right before that, a week before that, nagkaroon may o na-inadengit itong silingan sa itong sa among ginatutugan. So nag-anumig ka ng live gig for a cause ba? Murag nag-anumig donation. And what's funny is katuganing sa atay ko binugod, katuganing ang sound niya is sample na siya katuganing sikat na siya sa una sa katuganing coffin dance so may lumon ng mga disgrasya. And the band was actually before nag-prepare me, gina-practice sa band, gina-rehearse ba, gina-kanong ako nang on air, naka-on air na wala sila kabalo nga naka-on air na po. Ako wala ko kabant kay murag sige ako nang naka-set na. Unya mo tay ga-play. So murag kato siya murag siya kanang tunglo gani di ba na ito mga disgrasya sa ahay nga video dahil mo dayon to ang coffin dance na yung gawas. Sample ko siya dito.
And actually, what's funny is that live gig for ako sa isa ka patients ICU. Kunya mo to'y giinto na mo. So parang itong mo to, natawa mo mo to, pagka next week, pag ano na mag-meet ang balik, what if develop natin itong full song, no? Kadang-kadang, tama. So muna ito, and then, actually, it was just a minor recording, hit good siya. What advice would you give to aspiring sound engineers to take part in the industry? Well, kumbaga pa, kailangan nyo na siya tutukan na if you want to be a sound engineer, the process is long, is very long. Advantage ako mga because akong background sa physics, dali na ako nakatunan ng mga theories. Of course, it took years for me to develop the ears. Kaya lahi ko lang nalunggan sa isa ka sound engineer, nalunggan sa isa ka musician. Sa musician, well, gusto nindot ka sound, isa ka sound engineer, yan ang ina-analyze kung saan ang klase ng mga distribution sound na to come up. So ako as a musician, I'm used to listening manong nindot siya na sound. But I cannot explain anong nindot siya, anong kani siya. So sa sound engineer, kailangan it takes, the process is, kailangan nito nga kumbaga pa, you have kailangan of patience to understand the sound. Like kung sa'yo dapat na sound sa guitar, kailangan siya high gain, low gain, o plain guitar, or whatever, or say, you need to understand a lot of those things. At the same time, when understanding sound, you also need to understand the concept behind signal. Like signal processing mo gina siya, equalization, compression, na siya, no? Multiband compressors is all about signal processing. So, kadaghanan ang mga tinatawag ng sound engineers karon diri nga music producers nga wala technical background on electronics, signal processing. It took years and experience para makuha nila. Ako, in the period of 1 month since starting, nakaproduce ko. Pero dili pa siya nindot, I still have to understand, I still need to develop my ears pag-ana. Sa una, pag sa ako, okay na siya na sound. But karon paminaw na ako mga early mixes, buko nga kani kulang kana sa una ako na nasabtan to. Pero the fact na in 1 month nakaproduce mo, that means pas-pas kayo tungkol kay the advantage of that is akong knowledge sa physics. So without that knowledge of physics, without the background in physics, it may have taken pila pa ka months before na ako. And after that, a process of learning the signals, sa kanyang mga effects, lugay din siya. Kailangan siya patience, kailangan siya manukuti pa din kayo. Muwing sa pinaka-book tracks, baka kabalawas ang magsugod. Ibang work process, kailangan nyo i-develop. Kung sa inyong workflow, system. Kung nasa isang trabaho mo, kailangan yung system. Kung wala kayo pasensya, hindi na siya pwede sa mga tao nga puti, di ka na pasensya. Ako talaga na puti actually, pero nagkataon nga, passionate ko na, unang hindi para sa ako hindi ko ma-board. But pag medyo mga tao, hindi ka interested na, wala ka. Grabe siya ka, mag-anak ka lang nito, pinaka-tracks yung mix. Nanay ka sa usahay, katesting ba kong mix of 80 tracks. Buwag ka 80 tracks, kasi ako na lang mag-mix sa 80 tracks. So, how important is collaborating with other professionals in the music and audio industry in life? It's the most important it's the key to success actually. No man is an island. That's true to all endeavors. We need to collaborate, and I'm collaborating every now and then with artists or I have collaboration sa Bohol, Cebu, dito sa naking mga dito, naking mga stations dito because it's actually a collaboration. So, mo nang may grow, man, network ang kinala nito. Sa tanan, like, isa lang sa trabaho, kailangan kong build network. Like, if you want to be a successful scientist, dili ka pwede may mong successful o dili ka, wala kayo network. Like, for example, Doc Michelle, ilado siya, dalaga siya kay Ida. So, tendency, dali siya because of the network. So, it's very important because yan sa lalay sa business part. Dili lang sa creative part, you don't need network. Pero kung saan mo yung creative part, panilutin mo pero wala kayo network, wala kayo audience, wala kayo kuwan. So you need network, you need to widen your circle. That means collaboration with
with artists or other talent managers or other studios. In your opinion, what trends or development do you see shaping the future of sound engineering and audio production? Sound engineering na is actually, sa una na yung mga tagpo, mga in the 90s, early 2000s, and even in the mid 2010s, no? Teens, 2015, 16, dahil mga tagpo ng mga recording studio. Like for example, Viva Records. Ano na sila yung studio? Ano ka naman siguro gyapon. Pero nagkawala-wala na siya karon. I just read nga, isa sa mga tulo sa pinakadagko nga studio sa US, nagsaraduhan na. Kaya naman, ang naikaburo is yung recording, outsourcing. For example, instead nga ako, let's say, Viva Records ko, put up studio mahal kayo. And yet, tugod kasi grabe ang ano karon sa knowledge, anyone can learn from YouTube. Pwede na ako nga ipatrabaho lang niya siya nga sound dito sa isa ka, sa outsource na ako sa isa ka, identified na maayo nga kuan. And I will have the least expense. Hindi ko kailangan mong palit ng mga gamit, hindi ko kailangan mong palit ng tao, and everything. Mas less, and mo na yung tabo karon. Actually, time to time, siguro nakadawat kong katulong ng projects from collaborator from dagko ng studio nga i-outsource nila. Okay, pamix ani mo ni bayan. Mas makatipid sila kaysa mag-invest sila o gano'n. So the future is actually dili na sa centralized that people, sa una mo if you're a musical artist, kailangan mo mo strive for Manila. E dito ang recording studio, dito ang mga talent, mga producers. Karon, bisan pag naas bukid na yung producer, dulugo na yung producer, ako. And way back 20 years ago, this is impossible to do. No? Nagkabarato ron ng ang mga gamit and so on. Although mahal gyapon siya, yes, pero compared sa una nga minilyon, karon you can start with 20,000 budget. Sa una, wa kay milyon, di ka kasugod. So the future is actually mura ganit. Dili na siya centralized na it's open market na anyone can upload, can produce, and we have YouTube. More na ang kuwan. The future is actually on social media. We are in the social media age, so basically muna ang nato, ang trend. Can you explain the concept of resonance in the audio? How it can be manipulated or controlled in audio engineering? Resonance is actually pag mo ang kuwan mo narinig tawag nga sa resonance like sa sound siya ang isang sa resonance, for example, sa kaning vibration sa like pag mo resonate ang isa ka butang, like pag ma-achieve yung isa ka resonance frequency, mo vibrate na siya na mas kuwan nato. So tendency sa isa ka production ang resonance pwede siya mo cause of noise actually. Pwede siya mo cause of noise. Pwede gano'n siya magamit like kaning mga tawag nga sa musical instrument. Ang ano niya na ay kailangan kumaano na ang iyang practicality sa sound. But basically, what's the importance? What's the significant importance? Sound vibration, how it can be manipulated or controlled in audio engineering? How can be manipulated and controlled? Well, sa material science, kung produce ka o isa ka imo makontrol nila ang iyang resonance frequency. Kada mo na resonance frequency. Nga for example, ganang tuning fork, pag na-ay, example A siya, tune on A, pag na-ay note niya, i-resonate na siya, kasi mo yung susod yung i-equal dito nga wave. So, sa manufacturer, sa materials, ang kuan is actually more on sa materials design. How you achieve resonance frequency. Control that one. Or, it can be used physically. It can be used like mga dagan siya application. Pwede ka maka-create by just resonating a whatever nga at that frequency, no? Vibration nga
nga mo tingog siya like kanang mga sa pasong na kuan, no? You can use that one sa music. Kana, and to control that, well, it's basically, hindi ko imagine nga kung sa ang kuan. Like, kung saan ba sa pag-control, dili mo ipa-resonate or kapasog mo yung resonance, it depends on, like for example, kailangan, resonate na mo ang ano, kasi mo, ano siya, noise, kusog mo yung vibration ato. So, pwede na mo siya magamit as a sound na ano, just like feedback, and pwede hapon nga destructive siya. It depends on the artistic nga ano yun sa isa ka artist. Last question. Can you explain the concept of acoustic impedance and how it relates Acoustic. Impedance. Okay. Sa signal mo doon, ang impedance mo doon is basically resistance. Ang impedance, isa na siya the cause of noise sa, like for example, if there's an impedance mismatch, sa isa ka wire, example, na may connector, and i-connect mo na, connector, and then ibutang dito. Pag gano'n ginatawag na impedance mismatch, posible nga, ang voltage, mura siya, kung mas dako, dire, kung saan may tendency pag nakay wave, no? Nakay doa ka interface. Pag ang kanin dire interface mo, alas pareho lang, tendency ang wave is mura siya, okay ra. Pero kung mas ubos ni siya, okay ra po. Pero what if mas taas ni siya? Tendency, part of the wave mo sulod dito, pero na part mo reflect. Dira mag-cause diha may problem ang impedance. And ang mga signal cable is actually is nakaano sa impedance. Like na ano tayo na baunang naatay lahi klase nga na cable, like for example natay XLR or weak signals. Kaya ganing mga weak signals, napon tayo mga like instruments nga high, ginatawag na high Z or high impedance na mid-level and napoy line level signals. So, ang pag-travel sa signal from one point to the other nga sa wire is mismo sa impedance sa wire. Depends So, especially pag abot niya sa isa ka port, dapat na ano yung tinatawag nga ratio na gina-follow sa electronics kay para dili tendency mag-posible nga muhinay siya man tungod kay part of the voltage has been reflected. And kaning reflection ng voltage, kung maganaana na siya dito, create na siya noise. So, it needs to be managed. Mauna ang pag wala kang technical knowledge on impedance or kaning mga posible nga kasabot nga naman in fact, even sa studio, ang noise is one way kailangan din na siya i-manage. So, para siya. I think, siguro na siya. That's all. Thank you, sir. Lloyd? Kasabot ka sa music. Dapat, musician ka. Hindi ka pwede mag-music production kung wala tayo Well, you can be a sound engineer without being a musician. Pero weak na siya nga sound, posible nga, hindi ka kasabot doon sa Pero mo naging unang ganihan nga, music producer o sound engineer, isa na lang. So meaning, you need to be a musician and somebody nga naka-anagin ka ganing kasabot ka sa kay kung di ka kasabot mo sa music, kung saan mo paggawa sa sound nga appropriate ato ng music. So, sige ito, sa advice na ako, no? Yes, sir. Nga sa kuan. You have to love music, you have to be passion for music. Kaya tinuod lang, sound engineering is a very technical nga craft. It's very scientific. Although, most music producers in the country, 99% of them are walay background sa physics or engineering, and yet they can mix, even better than me. May ubang kay dalunggan man guna siya. Usahay makabalo na ka, okay, ana-ana ra man guna siya dito. Pero ang advantage ng technical kay kabalo ka mo improvise, kabalo ka like you can easily transfer the like na-explaining mo paano sa naga-work ang oscilloscope, ang kani nga mga sa sabutan at the physics level. And it's very important. Like
when you try to understand a new like kung pagawas og instrument ning mo nilang specification nguni kasabot ka kadra ay unsay implication ana like for example mao ni ang watts mao ni ang sound pressure level per like sa pag lang nimo sa speaker. So pag wala kay technical knowledge on that dito lang ka sa music medyo dili kay ka mo ni gingon as I've said 99% of the music production music producers in the country is walay background on the technical level, but they can use it. Importante is you know how to use it. Thank you, sir.